Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagpabalik po sa ating channel. Meron po tayong pinaka-latest na weather update ngayon sa lagay ng ating panahon at dito kay Bagyong Nika na ngayong araw po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mga kaibigan ko, meron tayong panibagong minomonitor na bagyong papasok sa loob ng ating par, etong si Bagyong Ophel. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan ko, ito'y malayo pa sa ating Philippine landmass. Imomonitor natin yan mga kaibigan. May mga tsansa rin na ito'y posibleng humina or malusaw mga kaibigan habang nakapasok sa ating par. So titignan natin yan mga kaibigan. But before that, huwag nyo kakalimutan muna na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, unahin na muna natin. Eto nga pong si Bagyong Nika. Inaasahan po, mamayang alas 5 po ng hapon hanggang sa gabi ay lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, which is good news po ito mga kaibigan. Ang magiging lokasyon niya po mga kaibigan mamayang hapon ay merong 430 kilometers west of Calayan, Cagayan. Yan po sa lugar ng Cagayan mga kaibigan, medyo humihina na rin yung epekto nito nga pong si Bagyong Nika dahil lumalayo na yung pinakasentro at mata niya. At medyo humina na rin siya sa 95 kilometers per hour na lakas ng hangin at isa na lamang pong severe tropical storm. Pa west northwest po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Napansin nyo, 10 na lamang mga kaibigan yung pagkilos niya. Ibig sabihin talagang nakipagdigmaan yung ating mga kambundukan dyan sa Sierra Madre mga kaibigan, which is naging malaking factor kaya hindi naapektuhan ng ilang bahagi ng ating bansa, especially po sa Central Luzon. Di ba po meron tayong nakataas na signal number 1 sa Metro Manila, pero nakita nyo ang naging epekto sa karamihan sa lugar sa Metro Manila ay maulap at masamang kalangitan lamang mga kaibigan. Bibihira po yung ulan at malalakas na hangin dahil yung mga hangin po na yan ay sinalo po ng mga kabundukan natin. Yun po yung nagiging part nila, which is napakalaking bagay po talaga. At pagdating naman mga kaibigan ko ng November 30, alas 5 ng madaling araw, ito po yung Miyerkules, nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, 565 kilometers west of Calayan, Cagayan pa rin siya at mas humina sa 85 kilometers per hour. Isa na lamang pong ganap na tropical storm. Tignan natin, papakita akong mabuti yung kanyang pinaka-track mga kaibigan para din makita po ninyo. Ito po, tignan nyo mabuti yung pinakamata niya. Ito yung inaasahan na lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw mga kaibigan ko. So alam ko po, malaki yung naging pinsala ito nga pong si Bagyong Nika dyan sa ilang bahagi po ng North Luzon mga kaibigan, especially sa Aurora at sa lugar ng Santa Ana, which is nakita naman natin na itaas pa nga po ang signal number 4 at talagang matinding pinsala ang dinulot. Pero tignan nyo mabuti mga kaibigan, napakabuti po ng Diyos. Ito po kasing panibagong bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Papakita ko sa inyo yung pinaka-track niya. Ito po si Bagyong Ophel, as of now, ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at within the next 24 to 48 hours ay papasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Tignan nyo mabuti, bago po siya, yung pinaka-track niya, bago po siya mag-landfall dito sa may bandang North Luzon at madadamay din dyan ng Central Luzon, ito hihina na mga kaibigan at nasa typhoon category lamang siya pagdating naman po ng November 14, 2024, araw po ng Huwebes, nasa karagatan. So nakita natin mga kaibigan, kahit tinamaan na ng Bagyong Nika, eto nga pong North Luzon at Central Luzon, may panibagong bagyo, pero etong sinasabi ko sa inyo, may chance ito na malusaw at mag-record mga kaibigan or gumilid lamang dito nga po sa may bandang extreme Northern Luzon mga kaibigan. Titignan natin yan, nagbabago yun mga kaibigan, malayo pa yung mata niya, so may mga posibilidad na mangyari mga kaibigan at hatakin siya ng hangin papunta nga po sa North, may mga chance ang ganon. Pero syempre, may mga posibilidad din tayong tinitignan na hindi magbago yung direksyon niya. Pero kung hindi man po magbago yung direksyon niya at tahakin niya pa rin itong North at Central Luzon, magiging mahinang bagyo na lamang po siya mga kaibigan bago siya mag-landfall in case po magkaroon ng landfall scenario, which is yan po yung
nakikita nating good news sa kabila po ng sunod-sunod na mga bagyo. So mga kaibigan, bukod po dito kay bagyong Ophel, may panibagong bagyo. At ito po meron na agad pangalan, no? Pipito po. Ito ay nasa malayong silangan mga kaibigan, nasa likod po nitong si bagyong Ophel. As of now, hindi po natin ito ginagawa tinitignan na banta bilang isang panibagong bagyo. Kahit isa na siyang tropical storm mga kaibigan or tropical depression dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga tsansa na malusaw ito or mahina, nagbabago yung kanyang track mga kaibigan. Ito mga kaibigan ang alalahanin po ninyo, hanggat wala pong super typhoon category or malakas na bagyo na kasunuran po nila o nasa unahan po nila, walang maghahatak sa kanila para yung dinaanan ng isang bagyo ay muling daanan ng panibagong bagyo. So yung sinasabi natin dyan, interaction ng dalawang bagyo, in short, Fujiwara effect, which is nangyayari pag may distance ng bagyo na 1,000 to 1,400 kilometers na pagitan, which is hatakan yan. Hindi na yan mangyari dahil sa bagyong Nika ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po sa trough extension nito si bagyong Nika at dahil naman dito sa panibagong bagyo na ating minomonitor, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan ang ilang bahagi po ng Metro Manila. Kung umaraw po dyan mga kaibigan, asahan natin mas malaki yung tsansa ng maulap at pag-uulan sa hapon at sa gabi sa Visayas at Mindanao dahil naman po sa banta o sa cause nga po ng localized thunderstorm. Mga kaibigan, tulad po ngayon ay panibagong bagyo tayo na may no-monitor, tulad ng aking sinasabi, maging handa tayo. Once po kasi na nakahanda tayo sa mga bagyo na paparating, no, ay hindi tayo dapat matakot. Ang dami po nating elders ngayon mga kaibigan na nanonood, no. Kamusta po kayo? Yung iba nakikinig po sa ating update. Ang sinasabi ko lamang, sasabihin ko sa inyo, wag po kayong mag-alala dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Dahil nakita nyo kahit ang kalikasan, ang mga kabundukan ay nagiging dahilan para humina po yung mga malalakas na bagyo na tumatama po sa ating bansa. Malaki din yung naitutulong ng mga kapunuan, no? Yung mga punong kahoy na tinatanim natin, no? Yung malalaking puno, sila po kasing sumasalo ng hagupit or hampas ng mga bagyong tumatama po sa ating Philippine landmass. At nakita natin yan mga kaibigan dito nga po kay bagyong Nika, which is dapat mabibigyan niya ng pinsala ang Metro Manila, no? Pero nakita naman natin yung protection ng Diyos, hindi po yun nangyari. Naging maulap lang ang kalangitan, which is dapat ikatuwa natin yan mga kaibigan ko. Kasi ang nangyari, kung walang mga kabundukan o walang mga puno, baka ang Metro Manila ay apektado din na malaking pinsala nga po nitong si bagyong Nika kahit yung trap or extension lamang po niya. So ang sinasabi ko dito, wag po tayong matakot sa banta ng panibagong bagyong si Ophel. Hindi nyo dapat katakutan yan mga kaibigan dahil dapat nating paghandaan, no? Pag nanguna kasi ang takot sa atin, wala tayong magagawa. Mabubuhay na lamang ba tayo sa takot? Yung mga bagyo, normal lang na pumapasok po yan sa ating bansa mga kaibigan ko. So gawin natin yung normal na pamumuhay natin, basta maging handa at lagi kayong informed sa lagay ng ating panahon, wala po tayong dapat ipangamba. So yun lamang update natin for today, and please huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po ng Martes.